Tanggapin po ninyo, Panginoon, pagkat kayo po ay karapat-dapat. At ngayon, sandaling ito, muli lumalapit kami sa inyo dahil alam po namin na wala kaming magagawa sa aming mga sarili kung wala po ang inyong pagsama at pagkilos. Manguna kayo sa aming Panginoon. Samahan niyo po kami at muli niyo po kaming linisin at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Pagpalain niyo muli ang mga salita po ninyo na aming mapapakinggan. Dahil alam namin na ang tunay na pagiging mapalad at pagpapala ay nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Sa inyo pong approval. At hayaan niyo po na mga salita po ninyo na nais niyong ibahagi sa amin ay ito po ay mangusap sa aming puso, sa aming espiritu. At turuan niyo po kaming makasunod sa inyong kalooban. At hayaan niyo po, Panginoon, na kami po ay lumakas, tumatag sa pamagitan ng inyong mga salita. Dahil ang mga bagay sa mundong ito ay hindi po nagbibigay sa amin ng kasapatan at tunay na kaligayahan. Tanging kayo po, Panginoon, ang pinanggagalingan ng tunay na kaligayahan, biyaya at pagpapala. Kaya sa inyo po mga kamay muli, aming pinagkakatiwala at inaangkin namin ang inyong presensya, ang inyong paghipo at ang inyong pagpapala. Ito po ang aming samot, dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Bago tayo magsiupo, atin munang basahin at itong mabuting balita ng Panginoon. Ang mabuting balita o Gospel according to St. Matthew chapter 5, beginning sa verse 1 hanggang sa verse 10. Ganito po ang sinasabi. Now when Jesus saw the crowds, He went up on a mountainside and sat down. His disciples came to Him, and He began to teach them. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin siya sa kanyang mga salita. You may be seated, pwede na tayo makaupo, mga brothers and sisters. As you have remember, last Tuesday, ang atin pong pinag-aralan last Tuesday, it's all about in this same gospel or same text, it's all about the blessedness of being poor in the spirit. Yung pagpapala sa mga aba sa espiritu. Ano po? Pagpapala sa mga aba sa espiritu. Ang tinutukoy ni Jesus doon sa last Tuesday natin ay hindi po yung poor na mahirap, yung destitute, financially incapable. Hindi po yung mahirap na walang pamilya, walang trabaho, walang pagkain, kundi yung sinasabi doon ni Jesus na poor ay yung mga taong humble and dependent on Him. Yung meron sila, pero hindi sila nagyayabang at nagmamalaki sa kanilang sarili. Sariling lakas, talino, galing, kundi sa Panginoon sila umaasa at nagtitiwala kahit na meron sila. That is being blessed are the poor in spirit. Ang nakalagay doon, poor in spirit. Ibig sabihin, hindi poor as isang condition o kalagayan, estado ng buhay, kundi poor in the spirit or in the attitude or in the character. At syempre, dahil puro blessed po ito, mga 8 po itong isi-series ko. Tapos na tayo doon sa unang-una na tinatawag nating blessed. Sabi po doon, balikan ko lang sa may nakalagay yata yun doon sa may sa verse 4, kung di ako nakakamali. Ayun po, naka-highlight po siya, no? Ang nakalagay po dyan ay blessed
are those who mourn. Ano po? Medyo paradox po ito. Mapala daw po ang nagdadalamhati o naghihinagpis, for they will be comforted. Nakaranas na po ba kayo ng magdalamhati? Yes, kumarating po sa buhay natin. Yan po ang pag-aaralan natin ngayon is God's blessing to those who mourn. Pagpapala ng Diyos sa mga nagdadalamhati. Ang isa sa kahulugan sa Tagalog ng mourn ay medyo malalim, no? Ito po ay nangangahulugan ng pagluluksa. Pag ikaw po ay nawalan ng loved ones, namatayan ka ng mga mahal sa buhay, sigurado pong isa yun sa pinakamasakit sa buhay natin, di ba? Hindi mas masakit yung nawalan ka ng trabaho, nagkasakit ka, inaway ka, pinagbintangan ka, hinamak ka. Hindi yun, wala nang ibang mas sasakit pa sa tinatawag na pagluluksa o pagdadalamhati. Mga kapatid, God's blessing to those who mourn. Now, sabi po ng yan po, blessed are those who are mourn. Sabi po ng Ecclesiastico, chapter 3, verse 4. A time to weep, sabi sa Old Testament, a time to weep and a time to laugh. Meron daw panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. A time to mourn and a time to dance. So magkaiba pala yung weep sa mourn. Diba? So mas malalim ang mourn kaysa sa weep. Pwede kang umiiyak na hindi naman naghihinagpis ang puso mo. Hindi naman nasasaktan, pero umiiyak ka lang. No? Kasi pag nanonood ka ng drama, pwede ka rin umiiyak. Pero, di ba, nakakaiyak. Lalo na pag dramatic ang buhay mo, maiiyak ka talaga. Oh, ang binanggit dyan ni Solomon is, there is a time for everything. A time to weep, and a time to laugh, and a time to mourn, and a time to dance. So, ang kabaliktaran ng pagluluksa o pagdadalamhati ay pagsasaya, because dancing is a way of expressing your joy. Yan po ang ibig sabihin po niya, no? There's a time. Kaya sa buhay po natin, no, kahit sino pong tao na nabubuhay sa mundong ito, di lalo na kapag ikaw ay Kristiyano, sinasakop ka na kasi ng pamumuno o government ng Diyos. Is, sa buhay natin ay lagi po yung may mga nakalagay na mga panapanahon. Kahit hindi po natin pilitin, kahit hindi po natin puwersahin, minsan sa kakapilit at kakapwersa natin, mas lalong nade-delay, tumatagal, iba pa rin kapag panahon na ng Diyos. Mapapansin nyo kahit hindi nyo nga pinipray request hindi nyo nga pinipwersa, hindi nyo mga pinipilit, pero pag kusang dumarating, ang ibig sabihin nun, panahon na talaga ng Diyos. God works in His time, not in our time, but in His time. But sometimes, yung buhay po kasi natin, doon ay mapapansin po natin yung dumarating yung time na tayo po ay nagkakaroon ng mga pagdadalamhati. Whether we like it or not, darating po yun at panahon po yun mga kapatid. Meron pong napapaaga at meron pong napapatagal. Depende po yun sa ating pong tinatawag na pamumuhay. Depende po. Because kapag nagkukulang, nagkakamali, natural, merong mga consequence. Kapag naman nagiging obedient at laging masunurin sa Panginoon, medyo nakikita natin yung nagiging bunga, nagkakaroon ng peace of mind at saka confident, mga kapatid, kapanatagan. Now, sa Lumang Tipan, sabi daw sa Lumang Tipan, in the Old Testament, mourning o ang pagdadalamhati was expressed by weeping. Pag umahagulgul ka na umiiyak ka, sign po yun ng mourning. Si Jacob, meron po siyang 12 anak. At isa po sa kanyang anak ay nabalitaan niyang namatay. No? Then Jacob tore his clothes
put on a sackcloth, no? Nagdamit siya ng sako and mourn for his son many days. Po, kasi nabalitaan niya na yung anak niya si Joseph, binalita ng kanyang mga kapatid na namatay dahil dala-dala nila yung damit na niluray-luray ng leon. Pero totoo, hindi naman namatay talaga si Joseph. Siya po ay ibinenta nila sa mga ngalakal na nagdaan na papunta ng Egypt. Kaya napunta doon si Joseph. So, iniyak talaga niya yon, mga kapatid. He mourned and for his son for many days. Yun po ang ibig sabihin sa lumang tipan. Mourning is by weeping. Another one is, mourning is sprinkling. Sila po ay nag-sprinkling ng dust or ashes on the head. Sa ulo o sa katawan. Sabi po yan ng 2 Samuel chapter 13 verse 19. That is a sign. Another one, and the last is shaving the head. Yung kinakalbo. Kasi nung sa lumang tipan, hindi uso ang kalbo. Di ba? Karamihan sa lumang tipan, ang mga lalaki, may mahaba din ang mga buhok. Kasi noon wala pang mga parlor, hindi pa uso mga gupit-gupit, mga hairstyle. Kaya hinahayaan lang nila humaba ang buhok nila. Si Job, naranasan po yan ni Job sa Job chapter 20 verse 21. At this Job got up and tore his robe and shaved his head. Kasi yung naranasan niya na sobrang bigat ng kanyang trials and sufferings, pakiramdam niya sa sarili niya, na-curse na siya, pakiramdam niya sa buhay niya parang hindi na importante, hindi na mahalaga, so shinave niya po ang kanyang buhok. Then he fell to the ground in worship. So, pagpapakita po yung tatlo na yun, that is the way they express their mourning. Hindi ko naman alam kung ano mga style ninyo pag kayo po ay nagdadalamhati. No? Siguro hindi naliligo, hindi nagtututbrush, hindi kumakain, nadalamhati, no? Nagkukulong, etc. Depende, napakarami po. No? Pero sa biblical, yun po ang makikita natin. Now, there is difference of mourning and crying. Malaki po ang pagkakaiba. Ang pagluluksa ay hindi katulad ng pag-iyak, hindi ito magkapareha. Sabi ko nga kanina, mas mabigat ang mourning kaysa sa crying. To cry means, ang ibig sabihin niya, nangangahulugan ng pagpatak lang ng iyong mga luha. Pag pumapatak ang iyong mga luha, umiiyak ka, syempre. Minsan, hindi lang ito pagpatak ng luha, sometimes, o minsan, ito ay isang matagal na sigaw ng sakit. Pag matagal mong nararamdaman at nadadama yung sakit, natural, mapapaiyak ka. Diba? Pag may sakit ka, may nararamdaman ka, may mga back pain ka, mapapaiyak ka rin sa sakit. O kaya ito ay mga grief or anger. Diba? Pag ikaw po ay meron kang kalungkutan o kaya galit, meron mga tao dahil sa galit, hindi nila ma-express, iiyak na lang sila dahil sa kanilang galit. Ganyan po ang kahulugan ng to cry means. And what about to mourn? To mourn means makaramdam o magpakita ng kalungkutan. Yung nakakaramdam ka at nagpapakita, nakikita sa iyo ang kalungkutan. Pakibaba nga yung kulay violet doon sa dulo na feather. Violet. Iyan, galing, husay, palapakan natin siguro. Naseryoso kayo ha? No, ang mourn ay yung makaramdam ka to feel or show sorrow. Pag ikaw po ay lumbay na, lungkot ka na, that's part of that you are mourning. Hindi lang yon. To mourn is repentance. Nagsisisi ka sa isang bagay o sa isang tao. Something or someone, nagsisisi ka. Pwede kang umiyak na wala namang pagsisisi, pwede yon. Pero kapag
ikaw po ay nagmo-morning, nagdadalamhati ka, it is connected konektado po yun sa iyong pagsisisi. Ganun po talaga. Maaari kang umiyak o humaguluhol, magwailing habang ikaw ay nagdadalamhati. Ngunit, pag ikaw ay umiiyak, nang mag-isa lamang at walang resulta, walang effect, mga kapatid, ano ibig sabihin nun? Hindi yung tunay na pag-iyak. Dahil ang tunay na pag-iyak ng katulad ng pagluluksa o pagdadalamhati, ito po ay may kasamang pagsisisi o pagtangis, no? At merong mangyayaring resulta. See? Kasi kung umiyak ka lang na nag-iisa at wala namang nangyari at walang nabago, hindi yun mourning. Mourning leads you to a change, to repentance and a changed life. Kaya sabi ni Jesus, mapalad ang mga nagdadalamhati, naghihinagpis kasi sila ay aaliwin. In short, mourning is a soul wrenching. Alam niyo ba yung wrench? Yung pampihit, parang plies, parang katalya, yung wrench ang tawag dyan sa mga trade, mga tornilyo na malalaki, wrench. Ibig sabihin yan, mourning is soul wrenching. Nakakasakit kasi pipilipitin ka. Pag ikaw ay nagdadalamhati, nakakasakit yun. It is more than just a feeling sad. It is a deep soul-wrenching sorrow that comes from loss. Ito ay isang uri ng pagdadalamhati na nag-iiwan sa'yo, nagdadala sa'yo, nag-iiwan sa'yo na parang ikaw ay maging empty. Kaya napakasakit, di ba? Pag ikaw ay nagkakaroon ng pagdadalamhati, parang ini-squeeze, pinipiga, nasasaktan ka. Kaya napakalaking pagkakaiba ng mourning sa tinatawag nating cry. Sabi daw ni Khalil Gibran, isang author, when you are sorrowful, look again in your heart. Pag ikaw daw ay nalulumbay, namimigati, tingnan mo uli ang iyong puso. Listen. And you shall see that in truth, you are weeping. Makikita mo daw ang katotohanan sa iyong pag-iyak. For that which has been your delight. Nakita ninyo? Medyo malalim ng context. Sabi niya, pag tiningnan mo, maigi, ang puso mo habang ikaw ay nagdadalamhati, makikita mo yung truth. Merong significance, may nakatagong katotohanan sa kabila ng iyong pagdadalamhati na kung saan yun ang magdadala naman sa iyo ng kaligayahan. Kasi pagkatapos mo ng pagdadalamhati na magdadala sa iyo sa pagsisisi at pagbabago, sasaya buhay mo. Amen. Walang nagdadalamhati na hindi napupunta sa pagsisisi at pagbabago na hindi sasaya at liligaya. Pwede kang umiyak, pero pagkatapos ng iyak mo, walang nabago. Walang nabago sa buhay mo. You're still the same. Pareho, katulad ka pa rin ng dati. Pero when you mourn and you change your heart, and then you see the truth in your weeping, hindi ka nagdrama-drama dyan, hindi ka lang nagpapa-cute-cute or papa-impress because mourning is truth. Ang pag ikaw ay nagdadalamhati, totoo na yan. Hindi lahat ng umiiyak doon sa drama-drama na pinanonood natin ay sila po ay nasasaktan. Hindi, kasi kailangan lang na talaga nilang umiyak. But weeping for that which has been your delight. Kaya pag ikaw po ay nagdadalamhati, pag nakita mo po ang katotohanan sa mga luha na lumalabas sa iyong mata, look again, see to it, then that which has been your delight. Yun ang magpapasaya sa iyo. Pagkatapos ng pagdadalamhati, ikaw ay sasaya. Amen? Palakpakan natin. Ano nga
ba ang ibig sabihin ni Jesus? What did Jesus mean? Blessed are those who mourn. Oh. Hindi natin maiintindihan na mapalad ang mga nagdadalamhati o nagluluksa kung hindi muna natin mauunawaan, makikita sa una ang kahulugan ng sinasabi ni Jesus na ito. We need to look first, we need to see first what Jesus did not mean by this. Ang gusto ko muna sa inyo linawin, ano ba yung hindi kahulugan sa sinabi ni Jesus na mapalad ang mga nagdadalamhati o nagluluksa? Ang gustong, Jesus is not talking about dito sa sinasabing ito na loss of loved ones. Ang sinabi ni Jesus, mapalad ang mga nagluluksa, nagdadalamhati, hindi ibig sabihin ni Jesus doon ay yung kaya ka nagmumorm o sinasabi doon dahil nawalan ka ng loved ones. Hindi yun ang ibig sabihin ni Jesus na mapalad ang blessed are those who are mourn. Titingnan muna natin what Jesus did not mean by this word. Pangalawa, yung unhappy. Jesus did not mean by that word is not only loss of loved ones, unhappy, or helpless and desperate people. Hopeless. Hindi lahat na sinasabi ni Jesus dyan na mapalad ang mga nagluluksa o nagdadalamhati, hindi niya sinasabi dyan yung mga unhappy, yung mga wala ng pag-asa, yung mga desperado ng mga tao, o mga nabigo sa kanilang mga pangarap sa buhay. Hindi po yun. Ang gustong sabihin dyan ni Jesus ay mas malalim pa. Kung iniisip natin kaya ang isang tao ay malungkot, depressed, hopeless, kaya siya nagdadalamhati, hindi yun ang gustong sabihin ni Jesus. Meron pang mas malalim. Kaya doon ako pupunta. What did Jesus mean? Blessed are those who mourn. Una is, blessed those who mourn because of sins committed. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Hindi dahil sa nawalan ka ng anak, ng asawa, ng kapatid, natanggal ka sa trabaho, na hopeless ka na desperate ka, nabigo yung mga pangarap mo. Hindi yun ang ibig sabihin ni Jesus. Ang ibig niya sabihin, yung mapalad daw, yung nahahapis, nagluluksa dahil nakagawa ng kasalanan. Bakit ganito ang ibig sabihin ni Jesus? Kasi marami mga tao gumagawa ng kasalanan, nagsasaya. Di ba? Ba't ganun? Ang daming mga tao sa labas na gumagawa ng kasalanan pero parang manhid. At alam niyo kung minsan, sa lipunan natin, kung sino pa yung corrupt at gumagawa ng kasalanan, sila pa yung mga laging naka-display. Sila pa yung laging mga nakaporma, laging mga nakangiti. Di ba? Kaya kung minsan, sa society natin, puro karamihan, mga hypocrisy. Bakit? Kasi, hindi naman isinasabuhay, ina-apply yung salita ng Diyos. Kaya kung minsan, laging may mga sugarcoat, covering, no? Tapal-tapal, takip-takip, no? Pagbabalat kayo, no? Yung ganong ibig sabihin nun, mga kapatid. Those who mourn because of sins committed. I don't know, tayo ba, nakakaramdam ba tayo ng ganito? Pag nakagawa ka ng mali, ng kasalanan, nakasira ka ng buhay, o nakagawa ka ng isang bagay na hindi ka aya-aya, ikaw ba ay tameme lang? Ikaw ba ay umiiwas lang? O nag-isolate lang? O ikaw ay nagdadalamhati na? Well, depende yan kung gaano nakakapal ang kalyo mo. Di ba? Kasi pag ang kapal-kapal na ng kalyo mo, hindi mo na mararamdaman yung, yung sakit, yung hakdi. Kung minsan kasi, ang stubbornness or being stiff-necked o katigasan ng ulo, habang nabubuhay tayo doon, pinatitigas niya yung puso natin. Diba? Kapag yung lupa sa pilapil, lagi mong dinadaanan ng tao at tinatapakan, mas matigas siya. Kaya pag tatapon din yung mga seed, hindi siya tumutubo. Kasi nga matigas ang lupa.
Ibig sabihin, no effect. Bakit? Tumigas kasi. Di ba? Ang nagpapatigas ng puso ng buhay natin, kapag ini-ignore natin yung mga bagay na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan natin ng action o solution. Those who mourn because of sins committed. Ito po ang sinasabi ni Jesus, mapalad. Nakagawa ka ng kasalanan, pag umiiyak ka na parang bagang nagluluksa ka, nagdadalamhati sa harapan ng Diyos, mapalad ka. Tuwan-tuwa siya. Bakit? Kasi ramdam mo kagad. Hindi mo ini-ignore, hindi mo binabaliwala, hindi mo nineneglect. Ibig sabihin, conscious ka, aware ka. Gusto mo kasi sa harapan ng Diyos, approve ka. That's the word blessed. When Jesus said the word blessed, 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 ang ibig niya sabihin doon na blessed is favor with God, approved with God. Yun po ang ibig sabihin ng blessed. Pwedeng maganda ang forma mo, ang sarap ng pagkain mo, tinutulugan mo, bahay mo, pero ang tanong, approve ba ang buhay mo sa Diyos? Ang final na magja-judge at magsasabi na okay ka, na good ka, ang Diyos hindi dapat yung kapwa mo, hindi dapat yung mga kasamahan mo, kaibigan mo. Kasi pwede silang mag-connive dahil kaibigan ka, ayaw ka masaktan, ayaw mapalayo sa'yo, ayaw mong magtampo. Natural, may mga kaibigan na namamampered, no? Kinukonsinti nila ang kanilang kaibigan. O, approve nga sila. Pero sa mata ng Diyos, approve ka ba? Yung estado sa buhay ng karangyaan, kayamanan at katanyagan, hindi nagpapakita na approve ka sa Diyos. Dahil kung ang basihan ng pagiging approve sa Diyos ay dahil sa kayamanan, katanyagan at estado ng buhay, paano naman yung mga walang pera, walang magharang tahanan at sasakyan, pero ang ganda-ganda naman ng buhay? Pwede ba silang ma-approve sa Diyos? Ang Diyos, ina-approve niya yung blessed ay approve sa Kanya, na blessed ay yung mga taong nabubuhay sa Kanya. Hindi sa estado at katayuan kalagayan ng buhay. Did you remember sa Luke 7, meron ditong isang babae. Do not confuse this lady, this woman is, sabi daw nila si Mary Magdalene kasi merong Mary ng taga Betania, kapatid ni Martha at ni Lazaro. Ito namang babaeng ito. Sabing ganon, sa verse 36, when one of the Pharisees invited Jesus to have dinner, merong isang Pariseo in-invite si Jesus ng dinner. At he went to the Pharisee house at umupo sa he reclined, sumandal doon sa lamesa at sila ay nag-dinner. And hindi pwedeng ang mga babae ay bigla na lang lalapit at papasok sa pagtitipon ng mga lalaki. Bawal yun noon. Siguro nakita ng babae, bukas naman yung pinto at yun na talaga ang time at pagkakataon na makalapit siya kay Jesus. Biglang pumasok yung babae. Verse 37, a woman in the town who lived a simple life. Tignan niyo po ang kanyang buhay, lifestyle, simple. Learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, so he came there with an alabaster jar of perfume, and she stood behind him at his feet weeping. Gumapang siya doon sa likod ni Jesus hanggang makarating siya sa paanan ni Jesus. Iyak siya ng iyak doon. And he began to wet his feet with her tears. Yung kanyang luha, binasahin niya yung paan ni Jesus. Iyak siya ng iyak. O nagmo-mourn siya doon sa paanan ni Jesus. Then she wiped with her hair and kissed them and poured perfume on them. Hindi ito nagustuhan ng mga alagad at isa na ang nag-criticize dito ay si Judas. Pero ang Panginoon sabi niya, huwag niyo siyang guluhin, huwag niyo siyang pakialaman. Ang ganda-ganda ng kanyang ginawa sa akin. This is the picture. She stood behind him, sabi ng verse 38. This is the picture, larawan ito that she is a picture of a blessed mourner. Napansin niyo po yung babae? May kasalanan po siya. Nabuhay po siya ng magulo at hindi kaaya-aya sa Panginoon. Lumapit siya kay Jesus and then doon sa panahan ni Jesus, hindi siya tumigil sa kakaiyak hanggat hindi niya naririnig yung favor o yung blessing ng salita ni Jesus. She is a picture of a blessed mourner. She know that her life was being marred by sin.
Alam niya kasi ang buhay niya talagang sinira ng kasalanan. Halos pinitpit siya ng kasalanan. Yung para bang nakikita niya sa sarili niya, wala na siyang chance, wala na siyang pag-asa, hindi niya na alam ang gagawin niya. Pero gusto niya pa rin magbago. Gusto niyang makasunod sa Panginoon, gusto niyang magbago. Kaya, anong ginawa niya? Siya po ay tumangis ng tumangis. She demonstrated a level of spiritual sorrow. Hindi siya nag-iiyak doon at naglulumpasay at pinunas niya ang kanyang buhok. Alam niyo po, pag ang sabi ng Bible, the woman's hairs is her glory. Ang buhok daw ng babae, kaya noon, ang babae ay hindi dapat maigsi ang buhok. Kasi ang buhok ay nagsisimbolo ng kanilang dignidad at karangalan. Kung ang woman's hair, a long hairs of a woman is nagpapakita ng kanilang dignidad at karangalan, tapos ipinahid niya doon sa paanan ni Jesus. Oh, tanda ng kanyang pagdadalamhati. That is, she demonstrated a level of spiritual sorrow. Hindi niya gagawin yon, hindi kung hindi talaga siya nagsisisi. Kaya mga kapatid, mapalad ang mga nagdadalamhati o naghihinagpis kung ang paghihinagpis mo ay godly mourning. Amen? Amen. Kaya huwag kayong maiinggit sa mga taong saganang-sagana pero ang dami namang kasalanan. Kaya sa buhay ng mga Kristiyano, kaya kahit na ang buhay natin ay hindi kasing ramya, kasing sikat, kasing tanyag, at kasing yaman ng maraming taong nakilala natin sa ating paligid. Pero kapag ikaw ay hindi nagsasaya at natutuwa sa tuwing ikaw ay nagkakamali, bagkos iniiyak mo at nagdadalamhati ka, mas mapalad ka sa kinaiingitan mo. Amen. Now, blessed is he who has godly mourning. Yun ang mapalad, sabi ni Jesus. Now, tingnan niyo po, sa 2 Corinthians chapter 7, verse 9 to 10, sabi ni Jesus, sabi ni St. Paul, and yet now I am happy, not because you were made sorry. Ang saya ko ngayon, hindi dahil sa kayo ay nagso-sorry, but because you sorrow. See, it's the same of mourning. Related word. Hindi dahil sa kayo ay nagsusorry, kundi dahil sa kayo ay nagdadalamhati. Yung sorrow na nakita ni Jesus sa mga taga-Corinthian led you to repentance. There is a sorrow that leads you to repentance. Ibig sabihin, when you are mourning, a deep cry from your heart because you commit a sin, nagdadala sa iyo yun para magbago ka, magrepent ka. Kaya ang mourning ay napakalalim, napakahalaga sa harapan ng Diyos. Kaya sinasabi niyang mapalad. Kasi mourning or sorrowful leads you to repentance. For you become sorrowful, kayo po ay, sabi niya, kayo ay naging nagdadalamhati o nalulungkot as God intended. No? And so we're not harmed in any way by us. Verse 10, godly sorrow brings repentance and leads to salvation. Tingnan niyo po. Yung mga taong nakakomit ng kasalanan, iiyak sila, nagdadalamhati kasi hindi nila matanggap. Kasi hindi sila sanay na mabuhay na magpatuloy ng matagal sa kasalanan. Iiyak talaga nila yon at yun ang magdadala sa kanila ng pagsisisi para sila ay magkaroon ng maligtas. Sabi dyan, kung tutuloy niyo yung verse 10 na basahin, but worldly sorrow brings death. Ano ibig sabihin ng worldly sorrow? Yung pakitang kalungkutan, pakitang pagsisisi. Hindi ka mapapabuti bagkus lalo kang mapapasama. Lalo kang mababagsak. Those who mourn is to lose their sins. Pag ikaw po ay nagdadalamhati ka to lose your sin.
Ang nagdadalamhati, alin? Tinatanggal, nawawala ang kanyang kasalanan. Not only that, nagdadalamhati ka to lose because you lost your righteousness. Nagdadalamhati ka dahil ikaw nawala ang iyong katuwiran, yung iyong moral, yung iyong pamumuhay. Nagdadalamhati ka kasi nawalan ka ng self-respect. Saan na po tayo? Ayun na po, nawalan ka ng self-respect. Nagdadalamhati ka dahil nagsisisi ka. Ang tawag dyan, blessed are blessed. Sabi ng Proverbs 28, he who covers his sin siya daw na nagtatago, nagkukubli ng kanyang mga kasalanan ay hindi mapapabuti, hindi magpo-prosper. But whoever confess and forsakes them, yung nagpapahayag, inilalabas, iniiyak, pinagsisisihan, at pagkatapos, kakalimutan niya, iiwanan niya yon, will have mercy. Tama. Amen. Diba? Every time you cover your sin, we cover our sins, lalo lang bumibigat. Yes. Kaya nga sa simbahan lahat may mga confession, confess to one another, confess your sins. Bakit? Kasi ang kasalanan, pag nagpapatong-patong, bumibigat ng bumibigat yun. Kaya kahit ano mong gawin, magtrabaho ka, matulog ka, hindi mo ma-enjoy kasi merong nakadagan sa iyo eh. Kaya marami mga tao, hindi makalakad ng diretsyo, makapamuhay ng may kapayapaan at masaya kahit walang pera kasi sa loob nila may nagpapabigat. Masarap ang maglakad at tumakbo ng walang pabigat. Yes. Amen. Tignan niyo yung mga sumasali sa track and field. Meron ba tumatakbo na ng track and field ang suot naka-maong, naka-jeans, naka-denim? Wala, mabigat yun. Yung suot nila ay maiksing short na ang tela ay kasing nipis ng payong tela. Payong ganun, kalinipis. Ang kanila, ngayon, ang dami na ngayong magagandang bagong teknolohiya ng mga sapatos na pangurani. Na kapag sinuot mo, parang 5 pages lang ng papel ang bigat. Ganun kagagaan. Meron na ba kayong nakitang sumali ng track and field na may backpack sa likod? Wala rin. Na may bit-bit ng shoulder bag, etc. Wala. Kasi kailangan magaan. Yun pong ibig sabihin nun. Since ang kasalanan ay nagpapabigat, kaya kahit gaano ka kasipag, kahusay, kagaling, pag merong kasalanang tinatabunan mo lang, hindi mo kino-confess, hindi mo nile-let go, mga kapatid, hindi ka pa rin sasaya. Yes. He who covers his sins will not prosper. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And the last one. What did Jesus mean, blessed are those who mourn? Pangalawa, those who grieves or those who mourn because of the loss of relationship with God. Yung una, those who mourn because they committed sins. Pangalawa, those who mourn because of the loss of relationship with God. Mga kapatid, sabi po ni St. Paul, si St. Paul ulit, I fear that when I come again, second time na balik niya sa lugar ng Corinthian, sa mga nanampalataya doon. I fear that when I come again, my God may humble me before you, and I may have to mourn over many of those who sinned earlier. Napansin niyo si Pablo? Siya po ay nagdadalamhati, nananangis siya. Doon sa marami sa kanila na nagkasala nung una pa, na hindi naman nagsisisi. Andun yung impurity, mga sexual immorality and sensuality that they have practiced. May nakita siya sa Corinthian na nagpa-practice ng mga simple lifestyle, simple living, mga activity. Ipinag-mourn niya, itinatangis niya. Alin pong itinatangis niya? Iniiyak niya. Bakit? Kasi sa pangalawa,
ang gustong sabihin dito sa pangalawang step na ito is, yung, ikaw ba ay nagdadalamhati, umiiyak dahil nawala ang relasyon mo sa Diyos, nahiwalay ka sa Diyos? You listen. Tayo po mga kapatid, iniiyakan natin kapag nawawalan tayo ng boyfriend, ng girlfriend, iniwan ka ng asawa mo, ayaw na sa'yo, nag-divorce na kayo, naghiwalay na kayo. Di ba umiiyak tayo? Nagdadalamhati tayo? Pero bakit? Pag nawawala yung relasyon mo sa Diyos, hindi ka na umaaten. Hindi ka na nagpapatuloy. Ayaw mo nang dumalo. Iniiyak mo rin ba yun? Kaya mo, hindi kayo maka-amen. Yung iba nag-i-enjoy pa. Kahit anong paalala mo, kahit anong text mo, sister, saan ka na? Ba't di ka na umaaten? Ano ba, nagdaramdam ka ba? Nagtatampo ka ba? O sino bang, ano bang ayaw mo na? But, wala, ngingitian ka lang. Ang saya-saya, piling nila, ang liga-ligaya nila. Ang sabi ni Jesus, mapala daw ang nagdadalamhati, those who mourn because they lost their relationship with God. Dapat iniiyak din natin yun, Lord. Alam mo, 2 Sunday na po ako hindi nakaka-attend. Dapat iniiyak din natin yun. Di ba hindi yung tuwan-tuwa ka, 2 Sunday ka hindi mo nakaka-attend. Sabi na, hindi mo alam nung nagpapasaya sa'yo, hindi mo nyo. Sabi ko sa'yo, di ba? Ang sarap hindi pumatin, 2 linggo na. Di ba? Hindi. Dapat meron tayong feel na gano'n. Kung hindi ka maka-attend ng Sunday, meron pa tayong Tuesday and Friday, di ba? Kung ikaw ay, let's say, stay out ka, sikapin mo. Bakit? Kasi, nakakalungkot pag nagkakaroon ka ng damdamin na napapalayo ka sa Diyos. Ang iniiyak ni Pablo is separation. To be apart, to be away from God. This is the mourning that Jesus mentioned in the Beatitude. Ito yung sinasabi ni Jesus, yung hindi ka masaya dahil ang layo-layo mo sa Panginoon, nagsisisi ka, umiiyak ka dahil napahiwalay ka sa Kanya. Hindi mo na maramdaman ang joy, yung mga kapatid, kapag alam mo sa puso mo, sa buhay mo, na ang Panginoon ang pinanggagalingan ng lakas mo, inspirasyon mo, katatagan mo sa kabila ng mga problema at pagsubok. Siyempre, pag alam mo ang layo-layo mo na sa Kanya, ramdam mo na yun na malungkot ka na. Dapat ganyan yung kalungkutan natin. Hindi yung nalungkot, todo na tayo maka-emote at maka-iyak pag iniwan ka ng boyfriend, ng asawa o ng... Minsan, di ba? Mga kaibigan, pag very close ka sa kaibigan mo, pagkatapos magkakahiwalay kayo, let's say, napunta siya sa Europe dahil nag-migrate na uli yung kanyang amo, at sabi mo, hindi na tayo magkikita, sayang naman, wala na yung mga banding natin. Ilagay natin sa gawain ng Panginoon. Pag ikaw ba'y napapalayo, napapahiwalay sa Diyos, iniiyak mo rin ba yun? O tabla-tabla lang? Ganyan lang ang ibig sabihin mo. Do we mourn for our spiritual loss? That's the question. Si King David nga si hari na siya nasa kanya na lahat, magagawa niya lahat kasi hari siya. Ano sabi ni David? Sabi ni David, sa kanyang karanasan, David experienced of being separated from God because of sin. Sabi niya sa Psalm 51, verse 10 and 12, Create in me, likhain mo ang bagong puso sa akin, O Diyos, at bigyan mo ako ng bagong espiritu. Sabi niya sa verse 11, Cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. Bakit niya sinabing, huwag mo kong alisin sa iyong harapan at huwag mong kunin sa akin ang iyong espiritu. Bakit? Kasi alam niya na yung espiritu ng Diyos, yung presensya ng Diyos sa pamagitan ng espiritu ng Diyos, yun ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng joy. Kaya sabi niya, please, nakakomment ako ng adultery kay Bathsheba, pero pwede ba wag mo ilayo? Kasi pag inilayo mo sa akin at inalis mo ang iyong presensya sa akin, pati ang iyong espiritu, hindi na ako mabubuhay. In fact, umiyak siya dyan. Ang isa sa pinakamabigat na karanasan ni David na kanyang iniyak ay ang Psalm 51. Bakit? Kasi sa kanya, bilang hari, kahit
may power and authority at kayamanan siya. Hindi siya masaya doon sa power, authority, and riches. Be as a king. Ang kanyang joy. Sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Nasaan ang joy niya? Doon sa Panginoon. Sa pagliligtas sa kanya ng Panginoon. Kaya nang mawala yon, sabi niya, huwag mo kong alisin. Take not away your presence. Nakikiusap siya. Being close to God is our first experience of being saved. Di ba pag nakilala mo ang Panginoon, yung unang atin mo ng El Shaddai na inakay ka, ang gaang ng piling, ang sarap-sarap, ang saya-saya mo mga kapatid. Kasi yun talaga ang unang karanasan eh. Pero pag tumatagal-tagal ka na, at napapalayo ka na, ano pong nangyayari? Ano nang nararanasan mo? Lumulungkot ka na. Kaya, napakahalaga ito. What do we do? Anong dapat natin gagawin when we realize the loss of fellowship with God? Ako naglalagay ng tanong para makaano tayo. Unang dapat mong gawin is seek the solution. Hanap ka lang ng solution. Lagi ang Diyos nagbibigay ng daan, solution. Kapag ang problema ay walang solution, hindi na siya pwedeng tawagin problema. Diba? Pag nag-aaral tayo sa school, pag sinabi ng teacher, pag nagbigay siya ng problem, meron yung solution. Pag ang problema walang solution, hindi na siya tatawagin ng problema. Not only seek the solution, accept the answer. Pag binibigyan ka ng Diyos ng solution, tanggapin mo. Diba? Huwag mong i-reject. Yung iba, ayaw tanggapin ng solusyon. Bakit? May pride. Hindi niya kayang tanggapin. Tanggapin natin. Bakit? Yun ang magiging daan para makabalik ka sa Panginoon. Amen? What is the promise? Jesus promised to those who mourn. Una, sabi dyan, Matthew 5 verse 4, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. They will be comforted. There is no comfort if there is no mourning. Gusto mong alipin ka ng Diyos? Pasayahin ka niya? Ibalik niya yung sigla at lakas mo? Walang comfort. Kung walang mourning. Mourning muna bago comfort. Amen. The word comfort, tiningnan ko sa dictionary ng Griego. Kasi ang New Testament translation ng Bible is Greek, translate lang sa English. So, Greek is the original language. Ang ibig sabihin niyan is para-letos. Dalawang salita. Isang para lang. Isang para, yung isang kletos. Yung para, ang ibig sabihin nun, hindi yung stop para. Ang ibig sabihin ng para means near. Kalapitan. Yung kletos, ang ibig sabihin nun ay call. Call. O ang ibig sabihin niyan is call alongside. Call to be near. Sabi ng John 14 verse 16 sa King James Version, I will pray to the Father, dadalangin ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang comforter. Yung comforter dito ay tumutukoy sa Espiritu. Aalis na si Jesus, magbabalik na siya sa Ama. Ang iiwan niya, yung Espiritu na ang kanyang ministry, ang kanyang ginagawa ay taga-aliw, taga-comfort, taga-pagpalakas. Another word sa Tagalog ng comforter, taga-pagpalakas, taga-pagpasaya, taga-pag-aliw. That He may abide with you forever. Yun ang pagkasabi. Jesus is saying it is He who will call us near to give us forgiveness, peace, joy, comfort, and sorrow forevermore. Ang sinasabi ni Jesus dito is, He who will call us near. Siya na ilalapit, dadalhin tayo, ilalapit tayo sa Kanya. Tatabihan niya tayo at bibigyan niya tayo ng forgiveness. Siyempre, umiiyak ka, nanananis ka dahil ang dami mong pagkukulang, pagkakamali. Jesus will be at your side. He will call you. He will be along with you to give you forgiveness, joy, comfort. Kaya, pag ang Espiritu ng Panginoon dumarating sa buhay mo, sa presensya ng Panginoon, sa presensya ng Kanyang Holy Spirit, nakakadama ka ng
peace, joy, forgiveness. What does discomfort look like? Discomfort looks like it is a deep, abiding presence that walks with us through our sorrows. Ito'y isang pinaka-malalim na nananatili, sumasama sa atin ang presensya niya hanggang doon sa lahat ng mga kalungkutan natin. Ibig sabihin, hindi ka niya iiwan because He calls us to near. This comfort is a gift from God. Pag sabi ni Jesus, mapalad ang mga nagmumorn for they will be comforted. That comfort is a gift from God. Listen. Bakit? Napansin niyo lahat ng bagay sa buhay natin na natatanggap natin, material things o mga bagay, promotion, etc. Ang tanong, bakit hindi pa rin tayo masaya? Kahit nakakamta natin yung gusto natin. Bakit? Hindi kasi galing sa Diyos eh. Basta galing sa Diyos, sasaya ka. Lalakas ka pag galing sa Kanya. Amen. Kung minsan nga pag sumusobra na yung mga tinatanggap natin sa mundong ito, doon naman ako complicate ang buhay natin, doon naman gumugulo. Di ba dapat pag ang dami mo ng pera, ang ganda ng trabaho mo, ang ganda na ng mga kalagayan ng mga anak mo, di ba dapat okay ka na? Wala ka na dapat pinoproblema? Bakit gumugulo pa rin ang buhay mo? There is something wrong. Bakit? Maaring meron ka, pero hindi yan galing sa Diyos. Kasi pag galing sa Diyos, mapapanatag ka, sasaya ka. Amen. Kaya huwag kayong maghahangad ng mga bagay na hindi galing sa Diyos. You will not be comforted. Gugulo lang ang buhay mo. Pag galing sa Diyos, kahit maliit, makakamiti ka, sasaya ka, gaganda ang buhay mo. Kasi galing sa Kanya. Kaya tayo binibigyan ng Diyos ng comfort para magbigay din tayo ng comfort sa iba. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians, 2 Corinthians 1, 3, and 4, praise God to the God and our Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Purihin ang Diyos, siya pala ang pinanggagalingan ng lahat ng kalakasan ng comfort. Who comfort us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with comfort with ourselves received from God. See, it is a gift. Kaloob yan, regalo yan ng Diyos eh. Because it is a gift, pwede mong ipasa sa iba para ma-comfort din sila. Yung tinatanggap natin sa Diyos na blessing ng comfort sa kabila ng mga problema at pagsubok, it is a blessing to the others. Sabi ng Proverbs 11, malapit na, matatapos na ako, dalawa na lang to. Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Amen. Whoever represses others will be repressed. Amen. Pag marunong ka daw mag-repress ng iba, magpasaya ng iba, magpaligaya, magpagaang ng iba, pagagaanin ka rin, i-repress. Amen. Kinomfort ka ng Diyos, pinalakas ka niya. Palakasin mo rin yung iba, i-comfort mo rin. Bakit? Para bumalik din sa'yo. Amen. Kaya, huwag kayong magsasawa mga kapatid. Whoever refreshes others will be refreshed. Gusto mong sumaya ka, gumaang ang buhay mo, mawala yung lungkot, pasayahin mo yung iba. Diba? Tulungan mo yung iba. Balik sa iyo, it will come back to you. Minsan ganyan lang ang susi eh. Minsan nag-iisip ka, nagtataka ka, paano ba ako sasaya? Paano ba ako giginhawa? Ang kuri-kuripot mo naman. O ganun yan eh. Pagaanin mo yung iba, palamigin mo sila, pasayahin mo sila, it will refresh you, it will nourish you also. Ganun din yung mga kapatid. Amen. Psalm 30 verse 11, you have turned for me my mourning into dancing. You have put off my sackcloth and clothed me with gladness. Anong sabi ni David? Si David dito ha, you have turned my mourning into dancing. Anong ibig sabihin niyan? Bago tayo tumayo, only God can turn our mourning into dancing, our sorrow into joy. Siya lang makakagawa nun. Hindi mo magagawa yun, hindi mo makakaya, mapapagod ka lang.
Amen. Tumayo tayo muna. Panginoon, salamat po ng maraming sa inyo sa mga salita po ninyo na nagbibigay sa amin ng inspiration to go on. Lord God, salamat sa inyo. Bigyan niyo po kami ng awareness every time na kami po ay unti-unting napapalayo sa inyo. Ano man po ang dahilan, hindi man po namin alam, Panginoon, alam po namin hindi niyo gusto na kami mapalayo sa inyo. Turuan niyo kami magkaroon ng spirit of humility, acceptance, Panginoon, that every time na kami ay nakakaramdam na napapalayo kami at hindi na kami nagiging masaya sa inyo at napapalitan yung saya namin na galing sa inyo, napapalitan ng mga bagay sa mundong ito. Panginoon, turuan nyo kaming mag-mourn. Turuan nyo kaming umiyak. Turuan nyo kaming manghinayang. Turuan nyo kami, Panginoon, na malungkot. Sapagkat ito ang gusto nyong sabihin na mapalad, blessed are those who mourn. Those who mourn because they commit sin and those who mourn because they lost their relationship with you. Salamat po, Panginoon. Sabi niyo po dyan, those who mourn will be comforted. Salamat, Panginoon. Marami kaming failure, disappointments, marami kaming mga disappointments sa mundong ito. Hindi kami makakuha ng mga favor, hindi kami makakuha ng mga sympathy, hindi kami makakuha ng kakampi, tagapagtanggol at tagapagpalakas. Pero salamat po. Only you can give us comfort na hindi kayang ibigay ng mundo, pera, trabaho, pati ng aming kaibigan. Only you can turn our mourning into dancing and sorrow into joy. Only you can do, O Lord God. Pagpalain niyo po lahat ng aming prayers, ang lahat ng aming mga gifts and offering. Sinabi niyo, Panginoon, who repress others will repress themselves. Pagpalain niyo kayo magbalik, gustong takal, siksik, liglig at umaapaw. I-bless niyo po ang aming trabaho, ang aming employer, pati ang aming buong family. Salamat po ng marami. Ito po ang aming samudalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless us all. See you next Tuesday. May Sunday pa tayo. With a grateful heart.